Even praise God bless po, beloved Preacher Jones. Tayo pong lahat ay dumalangin. Dakilat mapagpala naming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mala Panginoon Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal na pastor, mala Panginoon Jesus. Maraming salamat sa iyo, mala Panginoon, sa magandang panahon. Pinakalob mo sa amin sa araw nito, O Diyos amang banal. Narito kami, mala Panginoon, upang kami mag-aral sa iyong banal salita sa araw nito. Dalangin namin, O Diyos amang banal. Basbasan po, mala Panginoon, ang aming pag-aaral sa iyong banal salita sa hapon pong ito. Buksan po lahat, pakinig at pangunawa ng aming mga kapatiran, mala Panginoon, para sa iyong banal salita sa araw nito. At yan din, O Diyos, yung paglingkod siya ng akin, wala akong magagawa, sa iyo lamang ako maasa, mala Panginoon, na magkaroon ng sapat at talento at karunungan, mala Panginoon, upang magpaliwanag, O Diyos, amang banal, sa iyong mga banal salita sa hapon pong ito sa aking mga kapatiran. Hallelujah, mala Panginoon, lakipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, ang iyong mga banal salita sa araw nito. At sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, kasalt in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga kapatid, tayo po ay narito sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw nito. Praise God. At bago pong lahat, mga kapatid, nais ko muna ipaabot sa ating dakilang Diyos na buhay ang mataas na papuri at pagsamba, pagpapasalamat para sa ating dakila at mapagpalang Diyos na buhay. And then dobling paggalang sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating Honorable Pastor, Weldy Estrada Almida, at ganun din sa mga beloved children ng ating minamahal na pastor. At isang mabuti at magandang alaala para sa ating lahat na tayo pong lahat tinuruan at iniwanan isang magandang halimbawa ng ating beloved assistant pastor. At tayo po ay nanatili sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, purihin ang ating dakilang Diyos. Sa inyo mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nandirito, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa banal na gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon na punong-puno ng pagpapala, biyaya mula sa Diyos na buhay, maging sa lahat ng ating mga kapatiran, maging sa ibang bansa o sa ibayong dagat. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat riyan, mga kapatid ko. At maging sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, praise God, magandang hapon sa inyong mga kapatid. At ang pinakamataas na kapurihan ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos. At mga kapatid, tayo po ay narito sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano po natin paghandaan ang tinatawag na rapture. Amen. Dahil mahalaga ang buhay, mga kapatid, mahalaga ang kaligtasan. Kapag tayo po ay naiwan sa rapture, mga kapatid ko, wala ng buhay na walang hanggan maghihintay sa atin. Ito po ay mahalaga na dapat nating malaman, ang mga pamaraan na dapat natin isagawa kung paano po tayo maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang unang talata sa unang Tesalonica 4:16 at 17. Sa unang mga taga Tesalonica, Kabanata 4, ang talata 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon, tayo na nga bubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay totoong magaganap at mangyayari sa ating buhay sa hinaharap, mga kapatid. Dahil ang banal na kasulatan hindi maaring magkakamali. Ito ay banal, mga kapatid. Ang salita ng Biblia ay totoo na kinasyahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito ang dapat nating paghandaan, mga kapatid, ang tinatawag na rapture. Amen. Kukunin po tayo ng Diyos sa isang kisap na hindi po natin alam ang oras at panahon.
kung kailan ito mangyayari. Subalit tayo pong lahat ay binigyang pagkakataon na tayo pong lahat magsipaghanda upang tayo po ay mapapasama sa rapture. Amen. Kaya sabi rito ng Biblia sa unang Tesalonica 4:16, sabi rito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mangmuli. Kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay pinakamalaga na dapat ating paghandaan, mga kapatid ko. Sapagkat ang ating buhay dito sa lupa, mga kapatid, hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin sa inaharap. Magkakaroon ng matinding panganib na hindi po natin alam kung kailan ito darating. Subalit bago mangyari ang mga bagay na yan, mga kapatid ko, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, itong rapture na ito ang dapat nating paghandaan. Amen. Habang tayo po ay narito, tayo po ay manatili sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, para tayo makakasiguro na tayo po sa muling pagpaparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay sasalubong sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Amen. Ang Diyos ay hindi nagbibiro, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pwedeng gawing biro, sapagkat mahalaga, mga kapatid, ito po ay dapat nating pahalagahan. Sa paglilingkod sa ating malapang, may pagtitiis, may sakripisyo na dapat nating isagawa. Sapagkat kung wala po tayong sakripisyo at walang pagtitiis, mga kapatid, hindi po natin makikita ang kaharian ng langit. Kung noong araw ang pangako ng Diyos sa mga Kristiyano ay lupang pangako, mga kapatid, ngayon, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Hindi sapat na tayo mabuhay lamang, na wala po tayong inaasahan na kinabukasan sa espiritual, dahil ang ating buhay dito sa lupa, mga kapatid, pansamantala lamang. Hindi panghabang buhay, hindi panghabang panahon na gusto po natin dito sa lupa, manatili po tayo. Hindi maari, ang buhay po natin ay mayroon pong kawakasan dito sa lupa. Ngunit sa langit, sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay po natin doon, mga kabig ko, ay walang kawakasan, walang katapusan. Tayo po ay mabubuhay roon panghabang panahon. Amen. Amen. At yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga Kristiyano, na dapat natin paghandaan ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang pagdating ng karawan ng ating Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Amen. Hindi po natin alam kung mamayang gabi darating ang ating mahal na Panginoon o bukas darating ang Diyos, mga kabig ko. Hindi niya sinabi kung anong oras, kung anong panahon sa darating. Subalit, siya po'y nagbibigay ng babala sa bawat isa na tayo po'y magsisipaghanda. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin ang unang Tesalonica, talatang 5, kapitulo 5, 1 hanggang 3. Unang Tesalonica, kapitulo 5, 1 hanggang 3. Ito po sa unang mga taga Tesalonica, kabanata 5, ang talatay 1 hanggang 3. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng karawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan.
Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakakatakot ito mga kapatid. Sa oras ng rapture at tayo po ay hindi makakasama sa muling pagpaparito ng ating daklang Diyos na buhay, hindi natin matakasan ang parusa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Hades o ang impyerno na kung saan nandoon ang parusa ng mga taong hindi naghahanda, hindi nagpapahalaga sa kaligtasan. Amen. Kaya mahalaga ang buhay na dapat bigyan po nating panahon ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahalaga ang kaligtasan higit sa lahat ng bagay, higit pa sa kayamanan, higit pa sa pera o anumang bagay dito sa mundo pong ito. Sapagkat ang ating pinagtatrabaho dito mga kapatid ko ay ang kayamanang panlangit, ang kayamanang walang katapusan, ang buhay na walang hanggan na kung saan nandoon ang tunay at totoong kasiyahan ng isang tao. Dito sa lupa, malungkot ang buhay po rito. Katulad ng panahon, kung minsan magulo, minsan maliwanag, minsan madilim, maaliwalas, minsan maulap. So, ibig sabihin, wala rito ang totoo nating kasiyahan. Ngunit may pangako ang Diyos. Kung tayo po ay susunod lamang at tatalima lamang tayo sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon po siyang nakahandang tunay na kasiyahan sa langit at buhay na walang hanggan. Na kung saan mga kapatid doon, wala nang iyakan, wala nang pagdurusa, wala nang paghirap, ang lahat doon ay pawang masaya na sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating daklang Diyos sa buhay. Kaya, ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng langit ay katulad ng 10 birhen o 10 dalaga na ikakasal sa kanilang kasintahang lalaki. Na kung saan sa 10 nito ay ang 5 ay mga mangmang at ang 5 ay mga matatalino. Binigyan sila ng babala na sa hating gabi darating ang kanilang kasintahang lalaki, magsipaghanda sila. Subalit, ang 5 nito mga kapatid ko ay nagsisipaghanda. Amen. At ang 5 naman ay mga mangmang. Hindi sila naghanda. Kaya dumating ang panahon mga kapatid ko na hating gabi, biglang may sumigaw, salubungin ninyo ang kasintahang lalaki sapagkat siya'y dumarating. Itong 5 nito mga kapatid ko, itong 10 nito, pareho silang nakatulog. At nung marinig nila na mayroon pong sumigaw, salubungin ninyo ang kasintahang lalaki sapagkat dumarating. Ang 5 mga kapatid, pinaigi ang kailang mga ilawan. At yung 5 naman, ayaw sumindi ang kailang mga ilawan. Sinabi nito mga mangmang doon sa mga matatalino, bigyan ninyo kami ng langis sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. Subalit nagsisagot ang mga matatalino, sinabi sa mga mangmang, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa pamilihan at bumili kayo ng saganang inyo, sapagkat baka hindi magkasya sa amin at sa inyo ang aming mga langis. So ang ginawa ng mga mangmang mga kapatid, pumaroon po sila doon sa pamilihan ng langis. At nung sila po ay makapagbalik, hindi na nila naratnan ang 5 matatalino sapagkat nakapasok na sila sa piging ng kasalan at kasama ang kanilang kasintahan. Katok sila ng katok, subalit walang nagbubukas sa kanila. At nakarinig sila ng tinig, ang sabi, sino kayo? Taga saan kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Gayon din ang mangyayari sa anak ng tao. Kapag hindi po natin paghandaan ang tinatawag na rapture, hindi po natin makikita ang kaharian ng langit. Hindi natin makikita ang Diyos na mabait at makapangyarihan sa lahat. So kinakailangan mahalaga, yung pagsunod at pagtalima ay mahalaga sa isang tunay na Kristiyano. Kaya kung nais natin ang buhay na walang hanggan at kaligtasan, habang tayo po narito, naatasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nabaut sa atin paghandaan po natin ng ating kaligtasan. Paghandaan po natin ang rapture. Dahil pag hindi po tayo nakakasama sa rapture, mga kapatid ko, nakakalungkot ang buhay na naghintay sa atin. Ang parusa hindi natin matakasan, ang impyerno, ang parusa ng Diyos ay hindi matakasan ng sino man na ayaw sumunod
sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa panahon ni Noe, mga kapatid, grabe at puspusan ang panawagan at pangangaral ni Noe ng salita ng Diyos ng lahat ng tao magsipaghanda, sapagkat ang Diyos ay magpapaulan at magkakaroon ng malalim na baha. Subalit, ito'y ayaw paniwalaan ng mga tao. Ayaw nila pakinggan ang pangaral ni Noe. Sa halip, si Noe ay inuusig, hinahamak, pinipintasan at sinasabihan na nababaliw na si Noe. Dumating ang panahon, umulan ng 40 gabi at 40 araw, mga kapatid ko, inapawan ang lupa. At walang ibang nakaligtas bukod tangi ang pamilya lamang ni Noe na naniwala sa salita ng Diyos. Yung mga taong umuusig sa Kanya, yung mga taong ayaw maniwala sa salita ng Diyos, lahat po sila ay napahamak. Gayon din sa panahon ni Lot. Bago gunawin ang Sodoma at Gomora, nagpadala na ng mga anghel ang ating mahal na Panginoon. Nabigyang babala ang mga tao doon sa Sodoma at Gomora na sila'y umalis na doon, sapagkat magpapaulan ng apoy at asupre ang ating mahal na Panginoon. Subalit hindi rin nila pinakinggan. Anong nangyari, mga kapatid? Yung mga tao doon sa lugar ng Sodoma at Gomora, lahat po sila ay napahamak. Ganon din ang pwedeng mangyari sa panahon ngayon. Kapag ang mga tao ayaw maniwala sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila rin ay mapapahamak. Hindi rin sila makaligtas sa parusa ng ating pinakamamahal na Panginoon na mangyayari sa inaharap hanggat hindi sila maniwala sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kung nais natin ang kaligtasan, kung nais natin ang buhay na walang hanggan, nariyan si Kristo, nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, nakahanda siya maghintay sa bawat isa na magnanais magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia dito sa Lucas? Buksan po natin ang Lucas 17:26 hanggang 30. Dito sa aklat ng Lucas, Kabanata 17, ang talatay 26 hanggang 30. At kung paano ang nangyari sa mga karawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga karawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa doong si Noe, ay dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. 28. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga karawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre, at nilipol silang lahat. 30. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang Biblia hindi maaring magkakamali. Ito'y banal. Ito po'y kinasyahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ang nakasulat dito ay tiyak at tiyak na mangyayari ito sinaharap. Hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid ko, magaganap ang dapat maganap. Kaya ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, habang tayo po ay narito, habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan manatili po tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos ay hindi pwedeng magbiro sa atin, mga kapatid ko. Ang kanyang salita ay banal at mangyayari at mangyayari. Kaya mapalad po tayo sapagkat tayo ay binigyan ng babala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maari po natin mapaghandaan, mga kapatid ko, upang hindi tayo mapahamak sa darating. Amen. Kaya habang tayo may oras, habang may panahon, kinakailangan sikapin po natin ang bawat sa atin, mga kapatid, makaabot po tayo sa tamang pamantayan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan gawin po natin ang nararapat sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sa paglilingkod sa ating malabang tulad sa ating sinabi, may pagtitiis. Ito po ay mayroon pong sakripisyo. Kung minsan maranasan po natin na rin ang pagsubok, pag-uusig, karamdaman, subalit ang lahat ng yan hindi sapat
kung ating ikumpara sa pinaghanda sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon o ang langit ang buhay na walang hanggan. Dahil doon wala ng paghihirap, wala ng pagtitiis, wala ng pagsubok, wala ng sakripisyo, wala ng pag-usig, wala ng pag-iyak. Ang lahat, mga kapatid, ay pawang kasiyahan na lamang ang ating maranasan doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag tayo po ay mapapasama sa rapture, sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Walang kwenta ang karamdaman, walang kwenta yung ating kapigating naranasan dito sa lupa, mga kapatid, kung ikumpara sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung minsan, mga kapatid, naranasan po natin, akala natin wala ng lunas ang ating problema. Ang akala natin, wala ng kagalingan ng ating mga karamdaman. Ang akala natin, wala ng kalutasan ng ating mga problema. Hindi po natin alam, mga kapatid ko, kung anong plano ng Diyos sa ating buhay, kung bakit nanatili pa sa atin ang karamdaman. Kasi kung minsan, mga kapatid, sa ating karanasan, kung minsan mayroong mga may sakit, mga kapatid ko, gumaling kaagad, nawala naman sila sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag nawala sila sa gawain ng Diyos, mga kapatid ko, wala ring buhay na walang hanggan naghihintay sa kanila, ang kapamakan pa rin. So, balik kung minsan, mga kapatid, pahintulot ng Diyos yan para tayo ay manatili sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Amen. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang nagbigay, siya rin ang mag-alis. Depende sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Job, mga kapatid ko, anong sabi ni Job? Magpasalamat ka lang ba sa mabuti at sa masama? Hindi. Sa atin, mga kapatid, naranasan na natin na tayo pinagpala ng Diyos. Binigay na sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kagalakan, ang kapayapaan, kalutasan sa ating mga problema. Amen. May prueba, may ebidensya, ipinakita sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon kung gaano siya katotoo sa banal na gawain nito. Sa ating problema, mga kapatid, sa karamdaman, yan po ay depende lamang sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Yan, sabi rito ng Biblia sa Mateo 24, 44 hanggang 46. Talon sa 46. Ito po sa Mateo 24, talatang 44 at talon sa 46. Ito po sa Aklatang Mateo Kabanata 24, ang talatay 44 talon sa 46. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. 46. Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito ng Biblia, kaya nga kayo magsipaghanda naman sapagkat paritong anak ng tao sa oras hindi ninyo iniisip. Hindi po natin alam, mga kapatid ko, ang muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad sa ating unang nabasa kanina, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay katulad ng magnanakaw sa gabi. Amen. Amen. Hindi na siya nagpapaalam. Ang magnanakaw, hindi niya nagsasabi pag siya'y magnakaw. Amen. Ganon din sa pagpaparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya sinabi kung kailan siya babalik. Amen. Kasi pag sinabi ng ating mahal na Panginoon, sa oras pa noon, babalik ako, mga kapatid ko, saka pala maghanda ang mga tao. Amen. So wise ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan hanggat maari lahat ng tao, mga kapatid, makapaglingkod sa Kanya. Hanggat maari lahat ng tao ayon ng Diyos ay mapahamak. Kundi nais ng ating mahal na Panginoon, lahat ng tao magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay mahalaga, mga kapatid. Ang tinatawag ng rapture, mga kapatid ko, ito po ay napakabilis. Ito po ay katulad ng isang kidlat na mabilis, mga kapatid ko. Sa panahon ng rapture, hindi mo na pwedeng sabihin na kukuha ka pa na iyong mga daladalahan at dalhin mo. Amen. Kapag ikaw nasa bundok, hindi ka na maaring umuwi sa iyong bahay at magpaalam ka. Hindi na po pwede, mga kapatid, sapagkat ito ay mabilis pa sa kidlat ang rapture. Amen. Kisap mata lamang ito at pagkatapos ay wala na ang mga Kristiyano. Amen. Amen.
Kaya ito'y dapat nating malaman mga kabaygo na sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi gawang biro. Kinakailangan nating magsakripisyo, kailangan nating magtiis, magtapat sa lahat ng bagay, kung saan man tayo naroon, kung saan man tayo nagagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon, magpatuloy po tayo sapagkat doon po tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa huling talata po tayo sa Lucas 17:24. Di po sa Lucas, Kabanata 17, ang talatay 24. Sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, maliwanag mga kapatid, ito po ang rapture ay katulad ng kidlat. Mabilis, kisap mata lamang at ito'y mangyayari sa mga anak ng tao. Sa panahon ng kaligtasan, mga kapatid ko, kinakailangan po sa atin maging maaga po tayo sa ating kaligtasan. Mahalaga ang buhay, mga kapatid ko. Hanggat maaari, ayon ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Kaya hanggat tayo may oras, habang tayo po'y may panahon, yung ating natitirang oras at panahon, kinakailangan ipaghanda po natin sa ating kaligtasan patungkol sa spiritual na bagay. Kung maaari, wala ng question, wala ng katanungan kung bakit ganun ang pangaral, sapagkat yan ay nakasaad sa banal na kasulatan. Amen. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. At marahil mga kabay ko, ito po ay hindi mahirap para hindi natin maunawaan sapagkat ito po ang nakasulat sa Biblia. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos.